Matapos ito, si Eugene Ho na may seryosong mukha ay lumingon at tumingin sa kanya at sinabi na dahil ginawa na niya ang gusto niya. Aalis na siya ngayon. Si Soma, na may ngiting mukha, ay pumwesto sa harap niya at habang nakatingin sa kanya, nagtanong kung ano ang abala niya. Habang tinitingnan siya ni Eugene Ho, iniisip niya kung kailan siya napunta sa harap niya. Pagkatapos nito, ipinatong ni Soma ang kanyang mga braso at yumuko sa harap niya, habang nakatingin sa kanya ng may pagmamahal. Kung hindi ito isang bagay na mahalaga, paano kung manatili ka muna dito ng kaunti? Imbes na magmadaling umalis, nakatayo si Ho sa harap niya na tila pagod habang nakatingin sa kanya na may gulat na mukha. Iniisip niya, ano bang nangyayari sa babaeng ito? Pagkatapos nito, yumuko si Soma Yusin sa harap ni Yogi Ho at tumingin ng direkta sa kanyang mga mata. Itinuro niya ang kanyang mga sundalo at tinanong si Yogi Ho kung siya'y gutom, at sinabi na tamang-tama ang kanyang dating dahil malapit na silang kumain. Tumayo si Ho sa harap niya, nakapulupot ang mga braso at nagulat. Si Pangan at Oregon, na nasa malayo, ay nagulat din. Pagkatapos, si Pangan, na may gulat na mukha, ay inilagay ang kanyang kamao sa harap ng kanyang bibig at umubo para malanawan ang kanyang lalamunan at ipaalam na hindi pa handa ang pagkain. Si Salma Yusei ay nagalit at namula ang mga mata habang si Orion ay nakatayo sa tabi ni Pangan. Iwinagayway ni Pangan ang kanyang kamay at tumawa, tinanong kung nakapaghanda na sila ng simpleng pagkain. Sumagot si Pangan na syempre, handa na. Si Ho, na may gulat na mukha, ay pinigilan ang kanyang sarili, habang iniisip na bagamat ito ay tukso tulad ng inaasahan, siya ay nag-aalinlangan pa rin. Sumagot si Ho na siya ay aalis na. Ngunit nagdududa kung tatanggapin ba ang kanyang alok ng may kabaitan. Si Yogi Ho, na may takot na mukha, ay lumingon at nagsabing siya ay aalis na, habang si Soma ay nanatiling nakatingin sa kanya. Habang siya ay lumilingon at may ekspresyon ng pagod na tanong kung siya ay patungong timog, tinanong siya ni Soma kung siya'y gutom na. Iwinagayway ni Ho ang kanyang kamay at nagsabi na walang dahilan para malaman niya ang tungkol dito. Habang si Soma ay nakatingin sa kanya ng tahimik, at si Ho ay lumingon at nagsabing siya'y aalis na, at dapat silang magpatuloy sa kanilang ginagawa. Gayunpaman si Soma, na nanatiling nakatingin sa kanya, ay ngumiti, habang si Ho ay nagpatuloy na lumakad papunta sa kanyang kabayo, na nanatili sa kanyang likuran ang mga kamay. Habang nag-iisip ng galit, habang papunta siya sa kanyang kabayo, iniisip na ito ay isang hindi inaasahan na kaganapan. Pagkaraan ay tinanong niya si Cheo Wang kung maaari na siyang umalis, at lumipad si Wang sa hangin upang sundin ang utos ni Yogi Ho. Ang kabayo ni Yogi Ho ay nakatayo malapit sa puno na kumakain, at si Soma ay nakatingin sa kanya habang siya ay umaalis. Ibinaba ni Soma ang kanyang busog at kinuha ang kanyang pulang pana mula sa bangin. Pagkatapos nito, binaril niya ang pulang pana kay Ho mula sa likuran. At nang dumaan ang pana sa kanyang balikat, galit na hinawakan ni Ho ang pana at tinanong siya ng seryoso kung totoo ba siya. Agad na kinuha ni Ho ang kanyang busog at itinudla ang pulang pana pabalik kay Soma. Iniisip na ipapakita niya sa kanya kung paano kagaspang ang ginagawa niya. Binalik niya ang arrow habang nakangiti si Soma, at siya'y lumapit kay Ho. Si Ho, na nagulat, ay tumingin sa kanya, iniisip kung bakit wala siyang takot. Pagkatapos nito, lumapit siya kay Ho, ngumiti, at nagpakilala muli bilang si Chief Somayasha ng Bloody Palace. Si Ho, nagalit, ay nagtanong kung ano ba ang kanyang pakay at ibinaba ang kanyang busog. Pagkatapos ay inilagay niya ang kanyang busog at pana, at nagpatuloy na lumakad habang si Soma ay nanatiling nakatingin sa kanya. Sinabi ni Soma na huwag kalimutan ang kanyang pangalan, habang si Eugene Ho ay lumakad papunta sa kanyang kabayo ng may pagpipigil, iniisip na siya ay talagang isang kakaibang babae. Habang si Soma ay nanatiling nakatingin sa kanya ng may pagmamahal at ngiti, siya'y bumalik sa kanyang mga sundalo at inutusan si Pangan na tawagan sila dahil siya ay manghuhuli katulad ng iba. Si Pangan ay sumaludo at tumango sa kanyang utos. Pagkatapos nito, sinabi ni Soma na bibigyan niya siya ng sapat na oras upang maghanda kung handa na siya. Pagkatapos, tumalon si Pangan at lumipad palayo mula doon, at naiwan si Oryang na may namumuong dugo ilong, na nakatikom ang kamao at nakatingin kay Pangan na lumipad palayo. Pagkatapos, si Soma Yusei ay lumingon at tinanong si Oryang na bumalik na muna at ihanda ang kanilang mga tauhan. Malapit na silang umalis anumang oras.
Lumipad din siya palayo mula doon at sumagot ng, "Oo, Chief." Habang si Some Yusei ay nanatili doon, mahigpit ang kanyang kamao, nakatingin sa direksyon kung saan papunta si Yogiho, iniisip na magkikita silang muli. Higit pa rito, siya'y ngumiti ng may pagmamahal, dahil nararamdaman niya ang presensya ng Heavenly Ghost Archer. Sa kabilang panig, habang si Hu ay patungo sa kanyang destinasyon sakay ng kanyang kabayo, at si Chewang ay lumilipad sa ere kasunod niya. Samantala, nagtitipon ang mga pinuno ng bawat pangkat, ang Righteous Coalition, na nagtitipon sa palasyo, upang talakayin ang kasalukuyang sitwasyon. Si Elder Qing Giant ng Righteous Coalition, na siyang master ng Giant Towers, ay nakaupo sa upuan at habang nakatingin sa iba, iniangat ang kanyang kamay sa mesa at iwinagayway ito. Tinanong ang ilang mga sekta kung bakit sila nag-aalinlangan ngayon sa harap ng isang papalapit na atake. Ang isang lalaki na siyang leader ng pulubing sekta, si Lord Johnson, ay nakaupo sa upuan na may hawak na banga ng alak sa kanyang kamay at galit na nakatingin kay Qing Giant. Sinagot niya ito na dapat silang maging maingat sa kanilang mga hatol at kilos. Sa pagkakataong ito, si Qing Jian ay tumingin sa kanya ng may galit, ngumiti ng may pangungutya, at tinanong kung ano ang ikinababahala niya. Tinatanong din niya kung siya ay payag na mawala ng proteksyon at magpatuloy ng walang mga hakbangin, habang sila ay nag-aalangan. Marami sa kanilang mga kasapi ang nawawala ang kanilang mga buhay. Posible bang natatakot siya? Si Johnson ay hawak pa rin ng banga ng alak. Nang marinig ito, namula siya sa galit. Pagkatapos ay itinapon niya ang banga ng alak sa mesa. Nabiyak ang banga at natapon ang alak. Matapos ito, si Johnson, na galit, ay tumayo na hawak ang banga at nakatingin kay Cheng Jiang, tinanong kung tapos na ba siyang magsalita. Bilang tugon, tumayo rin si Cheng Jiang mula sa kanyang upuan at pinatama ang kanyang mga kamay sa mesa, galit na nakatingin kay Johnson at tinanong kung tapos na siya. Nagkatinginan silang dalawa habang tahimik lang ang ibang mga kasapi. Hindi nila napansin at nakayakap ng kanilang mga braso. Gayunpaman, ang master na nakaupo sa pulang upuan ay tumayo mula sa kanyang upuan at iwinagayway ang kanyang kamay, sinabihan silang dalawa na umupo. Tumingin si Cheng Jiang sa master, ngunit ang Righteous Coalition Pole Master ay nakaupo sa tabi ni Cheng Giant at galit na nakatingin sa harap. Si Cheng Giant, na galit, ay nakuyam ang kamao sa kanyang upuan, pinipilit ang kanyang mga mata at lumingon. Pagkatapos nito, tinamaan ni Cheng Jiang ang kanyang kaliwang kamao gamit ang kanyang kanang palad at nakatingin sa harap. Nagsabi na siya ay magpapakumbaba at humingi ng paumanhin sa kanyang bastos na asal. Dapat maintindihan ng mga kasapi ng sekta ng pulubi na hindi yun ang kanyang orihinal na intensyon. Bilang tugon, si Jiang Su ay nakaupo na nakapikit ang mga mata at sumagot na kung sinabi ng palasyo, ganoon na nga. Dagdag pa ni Qin Jiong na mayroon pa silang kaunting oras bago tuluyang sumabak ang pangunahing puwersa ng Pichen Palace sa labanan, ngunit kaunting panahon lang yon. At kung mabagal ang kanilang tugon, hindi lang maaaring mawala si Hugh, kundi ang mas malalang sitwasyon ay maaaring kailanganin nilang magtapo ng tulong. Tahimik na nakikinig ang mga kasapi sa pulong kay Qin Jiong, ngunit si Jiang Su ay nakaupo doon at iwinagayway ang kanyang kamay. Dagdag na hindi lang ito tungkol sa pag-upo at paghihintay. Habang gumagawa ng masusing paghahanda, ang kanyang ideya ay makipag-usap sa kapayapaan sa kanilang mga lider. Ang alak na natapon sa mesa ay patuloy na umaagos. Matapos ito, ang superior ng KD Isle ng Iron Moon ay nakaupo sa pulong at nagsabi ng kanyang opinyon. Tinanong si Johnson kung anong batayan ang kanilang pinag-usapan para simulan ang laban. Wala sa mga pinaglalaban nila ang nakikita niya para sumalungat sa kanilang kaalyado. Wala silang nakikitang dahilan upang labanan batay sa mga maling impormasyon. At bumuo ng peace talk. Sa puntong ito, nakaupo si Jiang Su doon, tumingin kay KD Isle, at galit na itinaas ang kanyang boses. Siyempre, katawa-tawa na ang isang sangay ng Face Iron Moon ay maglulunsad ng isang biglaang atake sa kanilang alyansa, hindi pa banggitin ang kanilang sangay na nilusod sa buong magdamag. Si Kylie Osad ay humarap sa kanya at sumagot na ito ay maaaring isang inside job. Si Jiang Su, na galit, ay kumuyam ng kanyang mga mata at sinabing higit sa 10 sangay ang kanilang tina-target. Pagkatapos ay tinanong niya kung ganoon na ba talaga kalala ang sitwasyon ng Pichen Palace. Gayunpaman, ang Swordmaster ng Arrow Factions na si Quack H. Waya, ay kinuyam ang kanyang kilay at galit na tumingin kay Kai Daewoo,
Tinanong siya kung paano nila dapat ipaliwanag ang pagbagsak ng kanilang sangay. Si Jiang Zhou, na nakaupo sa tabi ni Kwak Hya, ay lumingon sa kanya at sinabi na dapat silang maging maingat sa laban sa Peach and Palace. Dagdag pa niya, ang isang malakihang labanan na may hindi kilalang bilang ng mga kalaban ay maaaring maging sanhi ng kakaibang galaw, hindi lamang sa Yangwan, kundi pati na rin sa mga rehiyon sa hangganan. Lahat sila ay nagulat at nagtinginan sa isa't isa. Habang nakatingin kay Yongzhou, ay tinanong tungkol sa mga kakaibang galaw. Si Jiang Zhou, na nakatingin sa kanya, ay sumagot na mayroong hindi mapalagay na balita tungkol sa mga galaw ng mga Arrow faction sa silangang kapatagan. Pagkatapos nito, ang pinuno ng Secret Courts na si Wayne, na nakatingin sa leader ng Righteous Coalition na si Chen Johnson, ay nagsabi na sa hilagang kanluran ng 4 na mabibigat na rehiyon, ang mga rehiyon ng Four Heaven League mismo, at maging malapit sa Four Heaven, ay may balita tungkol sa mga galaw ng ilang hindi kilalang individual ay paparating din. Si Qin John, na nakatingin kay Wayne Huijin, ay tinaas ang kanyang boses at tinanong kung ano ang ibig sabihin ng pinuno ng Secret Courts. Kung mayroong ganitong balita, dapat sana ay ipinaalam nila agad yon. Si Wayne Huijin, na nakaupo sa tabi ni Cheng Zhong, ay kinuyam ang kanyang kamao at sumagot na ipinaalam niya ito sa kanila sa bawat oras na lumabas ang balita. Dagdag pa niya, inayos niya ang lahat at ipinaliwanag ito sa kanila ng detalyado, lalo na noong gabing iyon na siya ay naroroon. Hindi lang siya sigurado kung tama ang pagkakarinig niya, gayong ang kanilang Panginoon ay nagkataong lasing nung oras na iyon. Nang marinig ito, nagulat si Qin Zhong at ngumiti. Pagkatapos ng ilang sandali, siya ay bumantong hininga at nagtanong kung naaalala nila ang ganoong bagay. Hindi maganda ang pakiramdam niya kahapon. Si Qin Zhong, na nakaupo sa tabi ni Chen Jiang, ay humawak sa kanyang ulo at bumantong hininga. Pagkatapos, na may galit na mukha, tumingin siya kay Johnson at tinanong ng malinaw kung ano ang magiging desisyon niya. Si Jiang Zhou, na nakatingin sa kanya, ay sumagot na nais niyang talakayin ang pangkalahatang sitwasyon sa Peach and Palace. Napansin niya na parang may nagtangka na makuha ang kanilang kita, ngunit hindi sila dapat magpadala sa kanilang mga kamay. Narinig ito ni Chen Jiang, tumayo mula sa kanyang upuan at tumingin kay Johnson, sinabi na ang leader ng Beggar Sect ay dapat na magiging responsable para sa gawaing ito. Si Jiang Zhou, na nakaupo doon, ay tumingin sa kanya at sumagot na naiintindihan niya, habang nakatingin kay Chen Jiang at kumuyam ang kanyang mga labi, iniisip na hindi siya komportable tungkol dito, ngunit wala siyang magagawa kundi sumunod. Kinakailangan niyang ipunin ang kanilang mga puwersa para sa ngayon, at pagkatapos ay idinagdag niya na gagawin niya ang kanyang makakaya. Sa kabilang banda, si Eugene Ho ay dumating sa kanyang destinasyon. Pagdating niya doon, hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita, ang buong sekta ay wasak, at ang mga bangkay ay nakabitin sa sirang mga poste ng bahay. Nagulat si Eugene Ho sa kanyang nakita. Pagkatapos ay lumapit siya at tumingin sa mga patay na tao na nakabitin doon, nakilala niya ang isa sa kanila, tumingin sa lupa at nagsabi, "Matandang Quake." Pagkatapos ay tinawag ang matandang yun na si Ho ay bumagsak sa lupa at halos mawala ng malay. Si Ho, na may galit na pulang mga mata, ay nagsimulang umiyak. Ang mga luha mula sa kanyang mga mata ay tumulo, at kinuyam niya ang kanyang mga ngipin, tumingin pababa at sumigaw, "Yogi Ho." Ang boses ni Eugene Ho ay umalingaw sa buong lugar, at napakalakas ng kanyang sigaw na halos masira ang lugar at nagkaroon ng pagsabog ng alikabok doon. Pagkatapos ng ilang sandali, pinuputol ni Eugene Ho ang tali na nakasabit sa mga patay na tao, pagkatapos ay kinuha ang mga bangkay na ito mula sa sirang poste ng bubong at isa-isang inilapag sa lupa. Ang mga mata ni Ho ay tuluyan ang naging puti dahil sa galit habang inilalagay niya ang mga bangkay sa linya. Ang mga miyembro ng Bloodless Group, kasama ang Silver Sword Squad, ay nakatingin sa kanya mula sa malayo, ang ilan ay nakaupo sa sanga ng puno habang ang iba ay nakatayo sa tabi ng puno na nagmamasid. Ang isang sundalo, na nakatayo sa tabi ng puno at nakatingin kay Yogi Ho, ay tinanong ang kanyang kasama kung dapat ba nilang pigilan ito. Sinabi niya pagkatapos na dapat nilang protektahan ang lugar na ito. Ang kasama niya, na nakatayo sa tabi ng puno na may kanang kamay sa maskara na ginagamit niya upang takpan ang kanyang mukha, ay sumagot, "Oo, ito ay utos." Kaya't wala na silang magagawa. Gayunpaman, isa sa kanila ang tumalon mula sa sanga ng puno at nagsabi, "Tara, ayusin natin ang mga bagay." At pagkatapos ay lahat sila ay lumapit kay Ho, hawak siya sa usaping ito. Si Yogi Ho ay hinawakan ng bangkay ng isang lalaki sa pamamagitan ng pagkakahawak sa kanyang ulo at likod, at inilapag ito sa lupa.
Ang isang sundalo na nasa likod ni Yogi-ho ay nagtanong kung siya ba ay isang miyembro ng pamilya Namgang na tinukoy. Hindi sumagot si Yogi-ho sa kanila, kaya't ang sundalo na nasa likod niya ay nagwagayway ng kamay, sinabing wala siyang masamang layunin kundi iwan ang pag-aasikaso sa mga bangkay para sa ibang araw. Idinagdag pa niya na tutulungan nila siyang kolektahin ang mga ito pagkatapos ng pag-aayos sa kanilang panig. Si Ho, na may walang ekspresyon na mukha, ay tahimik na nakinig sa kanila. Pagkatapos ay kumuha ng mahabang tali, inilagay ito sa lupa, at tinanong sila kung ano ang kanilang lihim na intensyon. Si Ji-ho ay sumigaw na may galit sa pulang mga mata, ay itinaas ang kanyang boses. Sinabi niyang ano ang kanilang pinagsasabi sa kanya. Nagulat ang sundalo na nasa likod nang makita si Ho na nag-swing ng tali sa kanya. Ngunit bago pa makapinsala si Ho, tumalon ang sundalo. Nagutos siya sa kanyang mga kasama na umalis. Ang mga sundalo ay mabilis na umatras at inalis ang kanilang mga espada mula sa looban sa kanilang mga balikat. Habang si Yogi-ho ay nagsuswing ng tali patungo sa kanila, patuloy si Ho, nagalit, AYT pinagswing ang tali sa kanila, at biglaang ang pulang ilaw mula sa umiikot na tali ay nagsimulang umikot sa paligid nila. Habang umiikot ang pulang tali, pinutol nito ang mga katawan ng mga sundalo, ang dugo ay sumabog mula sa kanilang mga katawan, at ang mga piraso ng kanilang mga katawan ay lumipad sa hangin at nahulog. Nakita ito ng mga lider ng sundalo na nasa likuran nila, at may mga mukha ng takot, tiningnan siya at nagtanong kung ano ang nangyari. Tumingin sila kay Eugene-ho, iniisip na siya ay isang master at superior. Gayunpaman, ang mga sugatang sundalo, na nakahiga sa lupa ay naninighay sa sakit, habang si Eugene-ho, na may puting mata dahil sa galit, nakaporma ang kanyang paa sa lupa, at sinabi na ang kanilang pag-iral ay naglalaman ng masamang layunin. Pagkatapos nito, si Ji-ho, na hawak ang tali, ay galit na nagtanong sa kanila kung sino sila. Bilang tugon, ang mga sundalo na sugatan sa lupa ay galit na nakatingin kay Ho, ay mapanghamon na sinabi kung sa palagay niya ay sasabihin niya. Pagkatapos sabihin ito ng sundalo, binigyan siya ni Eugene-ho ng isang malakas na suntok sa mukha at itinapon siya palayo. Ang sundalo ay bumagsak sa lupa at tumama sa puno. Nakita ito ng pinuno ng sundalo na nagalit kay Eugene-ho, hinawakan ang kanyang espada mula sa kanyang balutan, at tumingin kay Yogi-ho na may galit na pulang mga mata. Tinanong siya ni Yogi-ho kung saan sila nagmula, at ang sundalo ay nanatiling tahimik. Ang sundalo na may hawak na espada ay nag-aktibo ng kanyang mga kapangyarihan, ang kanyang mga mata ay naging pula sa galit, at ang pulang enerhiya ay lumabas mula sa kanyang espada. Pagkatapos nito, ang sundalo ay nag-swing ng magic sword patungo kay Yogi-ho upang atakihin siya. Ngunit si Yogi-ho, na hawak ang tali, ay nanatiling tahimik. Tumayo siya sa harapan ng sundalo, nilihis ang atake nito. Habang ang sundalo ay nag-swing ng espada sa kanya. Si Ho ay humawak sa kamay ng sundalo, tinamaan siya sa ulo at braso, at itinapon siya palayo. Ang sundalo na may hawak na espada ay bumagsak ng mukha sa lupa. Iniisip na na-target niya ang kanyang mga vital points. Habang ang sundalo ay nakahiga sa lupa, si Ho ay hinawakan siya sa ulo at itinaas ang kanyang ulo. Tinanong siya kung bibigyan siya ng isa pang pagkakataon. Pagkatapos nito, si Ho ay umupo sa tabi ng sundalo at hinawakan siya sa ulo, galit na nagtanong kung siya ba ay mula sa Peach Palace. Ang sundalo, na galit, ay tumingin kay Yogi-ho, at sumagot kung gusto niya ay patayin na siya agad. Nang marinig ni Eugene-ho, ay labis na nagagalit, ay pinatama ang ulo ng sundalo sa lupa. Pagkatapos nito, si Ho ay tumayo at umabante, nag-aktibo ng kanyang mga magic powers at tinanong kung sasagutin niya ang mga tanong. Nang i-activate niya ang kanyang magic powers, ang tali na hawak niya ay naputol sa mga piraso at lumipad sa hangin sa buong paligid. Gayunpaman si Eugene-ho, na may galit na pulang mga mata, ay kumuyam ng kanyang mga kamay at sumigaw, na huwag nang magsipagtago at sila ay magsilabas.